Samantala, tiwala po ang mga abogado ng magkaanak na mga biktima ng extrajudicial killings na mauuwi sa paglilitis ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git naman ng mga kaalyado ng dating Pangulo batay sa chismis ang mga alegasyon. At saksi live, si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, tahimik ang paligid ng ICC ngayong ikalawang araw ng hearing sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taliwas ang sitwasyon nito kahapon na sinabayan ng mga kilos protesta, maliban na lamang sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na nagtipon-tipon dito ngayon. Walang palya na susubaybayan daw ng mga kamag-anak ng mga biktima ang pre-trial hearing dito sa International Criminal Court. Buhay na buhay daw ang pag-asa nilang umpisa na ito ng inaasam nilang hustisya para sa mga mahal nila sa buhay na pinatay ng walang kalaban-laban at dahilan. Yung kapatid ko pinatay, hindi ko akalain na mangyayari ito kasi nung namatay siya, binaril, ang inaasahan ko, mabigyan justice lahat ng nakalapag lahat ng mga pinagagawa niya. Mga tanga lang ang hindi maniniwala. Hindi na raw niya nagawang isama sa listahan ng mga biktima ang kapatid na pinatay. Pero nakakatuwa raw isipin at makita ang suporta sa kanila. Hindi ko talaga alam na magkakaroon ako ng chance na makapunta dito na maano ko. Kasi alam ang ginawa ko, yung bang ilalak mo na lang yung sarili mo na wag kang Pumunta kami ng Sunday, naiyak ako sa ginawa ng mga nandito kasi yung pinagtatanggol nila yung, may justice din. Hindi nakapasok si Jessica sa courtroom kahapon. Ngayon, susubukan niyang marinig sa loob mismo ang lahat. Ang abogado ng mga biktima naniniwalang mapapatunayan ng prosecution na may sapat na ebidensya para dalhin sa trial proper si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong araw may 1 oras at kalahati pa ang prosecution para ipagpatuloy ang submission of merits nila. Ang 1 oras at kalahati naman ay mga abogado ng mga biktima para sa kanilang posisyon. Yung prosecution was able to lay down the charges at ang ebidensya na ipipresent nila at doon magkaroon ng oportunidad ang mga biktima para maglahad ng kanilang ebidensya at mga kwento kung paano karumaldumal at walang awa na pinaslang ang kanilang kaanak. Para naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, mauuwi sa trial proper ang confirmation of charges. For me, the prosecution is trial ready. To be frank, I'm quite happy that the concept that the war on drugs is a massacre of the poor got into the record of the court. Para sa akin, malaking punto na yon. Pero para sa mga kaalyado ng dating Pangulo, luma at batay daw sa chismis ang narinig nila. Ang gusto raw nila diktikin sana ang issue kung talaga bang may jurisdiction ang ICC kay Duterte at tiwala silang maililigtas nila ang presidente. Kasi hanggang ngayon hindi nila nare-resolve yun, and yet nag-umpisa na sila ng mga confirmation of charges. Hindi po pwede yun. I don't think he was a criminal at all. I think he was a hero. And it grieves me, the fact that he's been spurned by his own people and hasn't been given an opportunity. If someone even thought that there was an aspect of criminality to anything that he did, an opportunity to defend himself in a Filipino court, not in a foreign court. Pia, katatapos lamang ng hearing at gaya na nakikita ninyo dito sa ating likuran, andito na rin ang mga pro at anti-Duterte pero of course malayo ito sa sitwasyon kahapon na merong mga pagkilos o rally. Nasa aking kaliwa, ito yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. Nagtipon-tipon sila dito at sinalubong nila ang ilang mga kaalyado ni Duterte. At dito naman sa ating kanan, sa kasalukuyan ay meron lamang silang maikling an informal press conference. Nagbibigay silang pahayag sa mga miyembrong media, sina Attorney Colmenares kasama ang mga pamilya ng mga biktima ng di umano'y extrajudicial killings. At live mula rito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.